Hello. Good evening, everyone. It's me again. My name is Duncan, and I'm making a documentary. Well, just giving a little update dun sa research na ginagawa ko. Uh, been interviewing and reading a lot of books. So, mostly this week, ang pwede kong bigyan na update is I've been uh, yung yung process ko lang on collecting um, information on just building the thought and understanding yung gagawin kong documentary. Well, may mga highlights naman, especially this week. After, yung nakaraang linggo. Uh, rather. Well, ang gusto ko lang i-walkthrough ko lang din yung naging pag-uusap namin nung subject ko. Well, tsaka dun sa context and and also kung paano ko siya nakausap. Yeah. Okay? So, nag-search ako again sa Reddit regarding dun sa pag-avail ng mga tao, no, ng mga subjects ko. So, may mga napansin lang din ako dun sa strategy na pwede, kaya nagkaroon din ako ng changes doon. No? So, unang-una sa lahat, nag-inquire ulit ako sa mga walkers. So, napansin ko lang na mahirap mag-connect sa kanila, no? Especially, and also to explain lang din yung ginagawa ko, which is yun nga, yung research, no? So, kasama sa research niya yung pag-i-interview ng mga taong nasa profession na yun. So, I've tried to ask, I guess, 10 walkers sa Reddit. And isa lang nag-respond. So, again, same strategy, like asking them kung pwede sila ma-interview and telling them na paid yung kanilang na bayad yung oras nila. Pero yun nga, napansin ko lang din na it's not very effective since siguro masyado kong yun nga, sabi ko nga sa previous video, straightforward. So, ayun, trinay ko yung nakukwento ko nga na method, which is like approaching it in the perspective ng isang taong nag-a-avail. So, ayun ang ginawa ko. Tinanong ko kung ano yung mga telegram nila. So, ayun. Again, yung after ng Reddit conversations namin, sinend nila yung mga username nila sa Telegram, and I texted them, no, via Telegram. So, doon ko napansin, doon ko nalaman yung mga list nila, yung mga services na ino-offer nila sa mga patrons nila or clients, yun yung term nila. Then there's this one girl, hindi ko napapangalanan, pero alam ko nanonood siya ng video. So kung kilala mo, no, kung napapanood mo to, I'll be sharing just a brief
brief conversation natin, and hindi ko i-expose yung username mo, no, ganyan. Anyway, ayun. Actually, hindi naman siya interested regarding dun sa interview. So, again, sabi ko nga sa inyo, ginawa ko yung method which is parang normal clients nila ako. So, ayan, sinabi ko kung pwedeng mag-meet sa Molito. Then, nalaman ko taga Pasay siya. So, ayan, just to cut cost lang, since I don't have any money to do this, to have extra expenses dun sa magiging interview ko. Nag-meet na lang kami kung saan siya malapit. Just malapit naman siya. Taga-Pasay siya. So, ayan. Naghanap kami ng middle ground. Which is yun nga, sa Ayala Malls. Actually, nung una pa nga, she's planning on, yun nga, ang initial plan is sa may hotel. Kaso nga lang, syempre, hindi ko naman kayang gawin yun. Masyadong sketchy. That's the term. Sketchy. So, ayun, we decided, we planned the place, na-schedule kami ng oras, o yung kailan namin gagawin yung interview. And eventually, Wednesday, nag-meet kami sa Ayala Malls. So, syempre, kinakabahan ako coming into that. Hindi ko alam kung ano i-expect ko. Hindi ko alam kung ano yung sabihin ko. Hindi ko rin alam kung ano sabihin ko pag nakita ko na siya. Given na ito na yun. Ito na yung hinihintay ko, kumbaga. Sabi ko nga sa kay Shane, na alam mo, kapag nangyari na to, pag natapos yung interview, nangyari tong interview, which is mangyayari na for a few hours, there's no backing down anymore, hindi ko na pwedeng ihayat isantab itong project na to, kasi andyan na ito na yung ito na yung inihintay ko, ito na yung, kumbaga, yung the rite of passage, kumbaga, sa salita ng mga taong mga kabataan, kumbaga, just be a transition from being a boy to a man, or sabi nga nila ng mga parang baptism of fire. So, ayun, kung ano man yung maging resulta, o ano man yung kakalabasan ng interview na to, can be negative or positive, regardless, I have to keep going. I have to finish this. I have to tell this story. So, yun yung yun yung tumatakbo sa isip ko coming into the interview. So, ayun na nga, nakaupo na ako, waiting sa Starbucks. Waiting sa tapat ng Starbucks, actually. So, hindi ko alam kung ano itsura niya. Hindi ko alam kung paano siya magre-respond dun sa mga tanong na hinanda ko. Actually, wala naman masyadong hinanda So, kumbaga parang inano ko lang, very natural lang yung flow. So, ayun na nga, nag-meet na kami, nakita ko siya. At, well, ayun, I'm not expecting anything, and also I'm not looking sa, I'm not expecting also dun sa kung paano yung mga ibibigay niya, mga answers. But, ayun na nga, andyan na siya sa harapan ko. And, nag-interview kami. And we talked a lot of things. And, ayun nga, napansin ko lang na first impression, chill. She's very chill, And, especially dun sa mga topics lang na pag-uusapan namin. So, ayun nga,
uh, ano yun eh, kumbaga, ang daramdaman ko lang doon sa experience na yun is parang pareho namin tinitingnan yung sarili as parang mga alien, kumbaga. Eh nga eh, sabi niya, hindi ko alam, sabi niya sa akin, hindi ko nga alam kung bakit ka kinakabahan eh. So kinakabahan din ako. So hindi rin niya alam kung anong klaseng tao ako, and ganun din ako, no? So and unang-una, para lang maging comfortable, nilay ko lang din yung plans, yung intentions ko and all, pati rin yung ay nga, yung the whole feel of the documentary. So ayun, kumbaga parang ako lang muna nagsalita. So pinaintindi ko lang muna sa kanya, para lang medyo kung meron man siyang mga walls na nakaangat para i-defend yung sarili niya sa akin, is medyo mag-glide down ng konti, no? So yun na nangyari. Kwento ko lang din, and ayun, okay naman, maayos yung pag-uusap namin. Marami akong nalaman ng mga terminologies, and also the rabbit hole. Napansin ko, the rabbit hole keeps getting deeper. Like, ang dami lang talaga mga shady shit na nalaman, no, dun sa dun sa time ko na nung nag-uusap kami dalawa. And ayun, nalaman ko lang din na may tier list din pala doon, no. So alam ko, nabanggit naman na yun ng previous dun sa nakausap ko before, no, pero not in great detail, katulad nung diniscuss nung, or sa kwento nung in-interview ko, no. And ayun, we also talked about personal life, and regarding naman dun, I can see a pattern, no, I can sense a pattern, no, dun sa motivation kung bakit ginagawa yun ng iba. Wow, biglang nawala. Ayan. So nakakasense lang din ako ng pattern, no, dun sa kung bakit ginagawa yun kung bakit nila ginagawa yung bagay na yun, no? And na-realize ko lang din actually maraming tumatangkilik nun, ano, since sobrang dami, like kinompute nga namin kung ilan yung bookings niya, kasi hindi lang siya walker, kundi ano din siya, nag-sell din siya ng contents, which is mga nude pics and videos, as well as mga video content services niya. So yun yung mga video call services, which is yun nga, babayaran mo per minute. So for 5 minutes mag-video call kayo. Ayun. And also pati dun sa mga clients niya, anong klase mga clients yung meron siya. It's very interesting, very new to me, to say the least. Ayun. And pag-usapan din namin yung kumbaga yung effects. So she can really say na nasusuportahan nito yung kanyang not just yung personal life niya, yung pangsariling mga gamit, pansariling mga luho, kundi pati yung overall, like her family, you know. Kaya dun mo nga ma-realize, dun mo nga rin makikita na
ano eh, we sometimes look at this as we sometimes look at it in a black and white perspective. I know I discussed this before, pero lalong nag ano lang sa akin, uh, nag medyo tumatak lang din sa akin, no? Yung yung yun nga, yung pagiging na hindi ganun kasimple. Sa akin, coming from a Christian, yes, it's wrong, it's sinful, it's evil, to do that. And a lot of a lot of my patrons or mga colleagues and also co-workers would agree na pag-usapan namin yun that it's wrong, sabi nga nila, may narinig ako sa mga katrabaho ko, pag-usapan lang namin yun, yung regarding natin sa profession na yun, and na mali, ganyan. Pero yun nga wala ka dun sa posisyon wala ka dun sa wala ka dun sa buhay niya coming into that, and especially for men who says na mali yan, ganyan. I know medyo nagiging nagiging tunog liberal, pero wala na-realize ko lang din dati I have a strong opinions on that as well, pero once you expose yourself dun sa reality ng mundo, hindi yung living on your own bubble, ma-realize mo, malalaman mo na it's more complicated than that, and ayun, you have to look at the gray area, and this is yun yung ano ko yun yung plan ko dito sa documentary niya. And during that interview, you can really see na hindi ganoon kadali, napakahirap ng buhay to the point na umaabot tayo sa ganoon. And kung titingnan mo nga rin, ganoon ka rin ganoon din tayo and we're just ang tanong lang dito, ano yung willing mo i-sacrifice para sa to have that sense of freedom, freedom from you, to be free. So in this case, sa poverty, and we sometimes neglect that, minsan we give ourselves away just to a part of us, sa case nila, yung katawan nila, their soul, for a quick buck, for money. And that's sad. And ayun, nakakaawa. And yun yung wala ang mundo ngayon. Kasi sabi nga nila, we are all prostitutes, we're all whores, binibenta yung katawan natin, yung buhay natin for money. And knowing that hindi matatameme alam mo yun. So yun lang. And for me, I'm grateful, sa sitwasyon ko ngayon. Hindi ko ginagawa to para mag-validate yung sarili ko na wala akong okay pala yung sitwasyon ko, and pero yung magkaroon ka ng ng compassion sa iba, na
iba't ibang pinagdadaan yung ibang tao, and ayun nga, and I'm just glad to do this, to have an opportunity na magawa to, and alam mo yun, tell a story, and of course to be an effective um, person, Christian, and hindi yung nagiging Pharisee ka to judge people just because you know the truth, and andiyan ka para i-judge sila, alam mo yun. At minsan yun yung kulang and alam ko marami akong kakilala, no, na mga judgmental. Wait lang yung aso ko. Ayan. Na very judgmental, especially sa sabi nga nila, sa coming from a person na sinasabi nila na mahal nila ang Diyos, ganyan. Pero grabe naman sa pagiging judgmental. Ayan. Ayun lang. Anyway, moving on dun sa part na yun. Ayun, we talked about a lot of things, especially dun sa ano niya, sa mga racket niya. So napansin ko lang din na hindi lang din pala yun yung napag-usapan din namin, na hindi lang yun yung racket niya, which is yung pag-walk, no. And marami rin siyang mga businesses or mga sidelines and side hustles sa ginagawa, no? So sabi nga nila, isang ano lang yun, isang aspect lang yun, and marami lang din ako natutunan. So nalaman ko din na meron ding parang prostitution ring, in a sense, kasi may dumating sa point na nagkaroon siya ng handler, and ayun, yun yung something na kailangan ko explore pa. So siya kasi very brief lang yung ano niya, yung experiences na doon, pero ayun nga, nakwento niya na halos isang taon din siyang ganon, no, na may handler. Pero sabi niya, the more yung nalaman niya na may nakakatakot lang sa handlers, kasi kapag nalaman nila na nangangailangan ka ng pera, lalo ka nilang tatagain dun sa cut, no, dun sa kinikita mo. So ayun, yun yung nakanote sa akin na kailangan kong i-explore pa. So ayun, and because of that, I need expenses for that, since medyo mahal yung mga nandun, no. So I don't know kung kaya ko siyang gawin, like kung kaya ko mag-book, or hanap talaga ako ng willing talaga mag-interview. So ngayon kasi parang ang nangyayari, binibigla ako sila. And after that, ng pag-uusap namin, medyo nagkalagayan din kami ng loob. We talked about personal lives na din, mostly sa kanya, since gusto ko rin talaga maintindihan bakit niya ginawa yun. So ayun, after ng pag-uusap namin over coffee, ayun nga, we agreed din na alam mo yun, magkaroon ulit ng follow-up interview for that, pero over a coffee naman, no? So hindi na kami hindi ko na siya i-avail, which is good, no, since we build this relationship na din, we're friends basically, and that's alam mo yun, yung ibang experience yun, ibang
nakaka-humble and nakakatuwa, no, na experience kasi alam mo yon, may ganong klaseng tao na willing ikwento yung kwento niya and ako yung pinili niya na maging storyteller. And ayun, yung trust lang na binigay niya sa akin is it's something na hindi mo mahanap sa iba eh. So ayun, ayun, it went well in short, no, sa interview namin. And ayan, bali siguro next after 2 months we'll have a follow-up interview, pero for that magkakaroon pa ako ng ibang subjects to interview and to understand lang. So ngayon may nalaman ako, hindi lang yung girlfriend experience, yung virtual girlfriend. So alam ko na yung content since na-explain na rin naman niya kung paano nila ginagawa. Pero ang kailangan kong i-explain or i-expound ngayon or i-interview and to study is the virtual girlfriends, no. So I need someone, a virtual, I need to find someone who offers that kind of service. So ayun, minahanap naman na ako and we agreed on the terms since yun nga ang perspective, ang dating is parang ako yung patron niya. So pero mahal. Parang 700 a day, yun yung sinabi ko sa kanya, pero 2.5 yung 7 days niya. So mas mura siya sa ano, pero virtual lang yun, no. So walang hindi face to face yung namin, yung magiging interview namin. And nga pala, pinasok din inano niya ako, in-invite niya ako. Parang hindi pala in-invite. Sinama niya ako dun sa sa group yung na-interview ko. Sinama niya ako dun sa group ng mga mga walkers. So that's a good thing also kasi nandun na ako, pwede na ako maghanap, no, ng willing. And I've also asked around sino yung mga willing. And ayun, mostly sa kanila tumanggi, pero yung iba naman wala pang response. Pero yun nga, before I end this video, meron lang din pala ako nakausap na just breaks my heart, you know. Nakita ko lang din yung the negative side. Though wala namang negative and positive dito, but yung nakakalungkot na reality nito. Well, may nakausap kasi ako nung December na yun nga, nakita ko sa lahat ng nagpo-post, siya lang yung may pinaka-weird na post sa Reddit. Sabi niya, saan po ba rito yung pwedeng kung saan ka pwede magbenta ng nudes, ganun. Tapos pinindot ko yung niya. Tapos para siyang, yun nga, bago pa talaga. Tapos tinignan ko yung profile niya and all. Nakita ko na medyo, ito ba ay naghahanap lang siya ng sympathy, pero nakita ko lang na medyo mahilig siya magkwento, no. So nalaman niya, na inexplain niya rin doon sa isang post niya na ilang beses na rin siyang na-ban yung account niya. So gawa siya ng gawa, no. So nakatatlong gawa siya ng account dahil nga dun sa binaban ng Reddit. And nalaman ko na nagbebenta siya ng ganyan ng contents. Chinat ko siya. So sabi ko sa kanya na
alam mo yun, how much for how much is your rate, ganyan, magkano yung content mo. Then, nagkaroon siya na sobrang haba na explanation regarding dun. Just hindi ko in-expect na magkukwento siya. Wait lang, let me read it to you. Ayun nga, sabi niya, sabi ko, do you sell contents? How long na? Di pa naman matagal po. Okay, magkano yung contents mo? So, explain niya na 3K daw niya binibenta. And sabi nga nung kausap ko nung Wednesday, mahal nga daw yun. Like 3K for content. Like, siya nga, binibenta niya 500 pesos lang. Nakailang pictures na eh. Pero, sa kanya 3K. Nalaman ko na bata pa pala siya. Like, very young. And, like, underage. And, ayun nga, in-explain niya na kailangan niya talaga ng pera at ilang beses siya naloko and all. Sabi ko nga, nagkaroon nga kami ng discussion ng mga kaibigan ko regarding that. Sabi niya, baka naghahanap lang ng sympathy. Maybe. That's one way to look at it. Pero, ewan ko eh. Parang, ang pangit naman kung gagawin niya. Pero, yun nga eh. Kung totoo man, kung totoo man yun, nakakalungkot. Pero, ayun nga, I'm not here to judge. So, in-explain lang niya na ganyan, ganto, na ilang beses daw siya naloko. Like, recently lang, naloko na naman ako partida triple ingat na ako nun, ha. So, ayun, I broke down. Like, hindi ako, I dropped the act at sinabi ko sa kanya na, don't worry, hindi ako bibili ng content mo. At sinabi ko na sa kanya na, gagawa ko ng documentary and if it's possible na may interview ko siya and sabi ko sa kanya na willing naman akong bayaran yung time niya for that. Pero yun nga, nag-pass siya. Pero, ayun. Very very sad to know that. So, ayun. Alam ko habang ginagawa ko tong documentary na to, marami pa akong may encounter na ganyan. Pero, let's see. You know, I need to be courageous. I need to stand my ground. I need to toughen up, you know. But I have to keep the compassion, you know, sa akin, you know, para makapag-connect ako sa kanila. And also to be able to tell a story na hindi bias. So, ayun. Next week I'll be giving you an update again, kung ano man yung mangyari. Pero ayun lang, eventually just to sum it all up, I'm making a dent dun sa research sa documentary, and hopefully by mid-year matapos na rin yung research ko and makahanap na rin ako ng subject kung saan sundan ko yung willing to be my subject, yung willing na maging center ng kumbaga maging driving force ng documentary. So ayun nga, nagbabasa-basa na rin ako ng mga documentary styles, documentary how-tos sa internet, and ayun, just reading, just studying, basically just soaking it up, everything like a sponge, you know. And yeah, so far yun pa lang naman. And I hope na if you're watching this, if you want to help me, you know, making my dreams come true, and if you want to support kahit magkano, or kung monetary man yan, kahit magkano, kung
kung a professional help in the sense of making this film, more than happy to accept that help. And that's it. So far, yun pa lang naman. So I'm closing this video by saying ano yun? Nalimutan ko. Tatandaan ko yun. Medyo ano lang ako ngayon. Medyo riled up. Pero yun nga. Yun. Nagets ko na. Just remember, we're human and we are capable of doing the atrocious things as well as wonderful things. And life is giving you the choice to pick one. You can't be both. You can't be both. So yun lang. Thank you and bye bye.